Magandang araw po sa inyo lahat. Sa video ito ay ating tatalakayin ang isang katanungan na pinadala sa atin ng isa nating taga-subaybay. Ayon sa kanyang naging salaysay, ang kanyang pinsan na babae ay kasal daw dito sa Pilipinas. At sa katunayan, ikinasal daw sila sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Pumunta daw ito ng Canada para maghanap ng trabaho at tumagal doon ng ilang taon hanggat sa kalaunan ay nagkaroon daw ng boyfriend doon. At sa katunayan, malapit na raw sila ikakasal ang kanyang boyfriend doon. Kaya ang kanyang tanong, paano na lang ang kanyang asawa rito? Kasal sila. Meron daw ba pwedeng ikaso? Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang gabay lamang. And this is just purely intended for academic discussion purposes only. Ito po ay sariling opinion ko lamang at hindi po dapat ituring na isang official na legal services. Now, going back sa naging salaysay ng ating sender, wala pa naman malinaw na or specific act na maaari nating sabihin na siya ay nakapag-commit ng kasalanan sa ating batas. Kung tungkol naman sa kanyang pagkaroon ng boyfriend doon, ay wala pa namang batas na nagsasabing bawal makipag-boyfriend. Subalit, magiging iba ang sitwasyon kung sakaling nagpakasal sila ng kanyang boyfriend. Sa ating batas ay yan po ay malinaw na isang kaso ng bigamy. Considering the fact na legally married siya rito sa atin at nagkaroon siya ng subsequent marriage, yan po ay pinagbabawal ng batas. Now, kung sakali naman hindi siya nagpakasal doon, subalit malinaw ang mga ebidensya o mayroong patunay na nagkaroon sila ng sexual relation ng kanyang boyfriend doon, siya po ay maaaring nakapaglabag sa ating batas. Yan po ay malinaw na isang kaso ng adultery. Again, dahil legally married siya rito at nagkaroon siya ng sexual intercourse sa isang lalaki na hindi niya asawa, yan po ay isang malinaw na kaso ng adultery. Now, bago natin talakayin ng lubusan ang usaping ito, atin muna alamin kung ano ang bigamy o ano ba ang adultery. Article 349 of the Revised Penal Code defined bigamy as the crime of contracting a second or subsequent marriage before the first one is legally dissolved, or before the absent spouse is declared presumptively dead. Ang crime of bigamy is punishable by prisión mayor or an imprisonment from 6 years and 1 day to 12 years. Ano naman ang mga elemento ng bigamy? Bigamy has 4 elements that we should have to take into consideration. First, the offender was already married. Second element, the first marriage was not declared dissolved, or the absentee was not declared presumptively dead by the court. And ang third element, the offender entered into a contract of a second or subsequent marriage. And ang fourth element is that the second marriage must possess all the essential requisites of a valid marriage. Now, ano naman po ang kasong adultery? Article 333 ng Revised Penal Code
provides, among other things, that adultery is committed by a married woman who has sexual intercourse with a man who is not her husband, and with a man knowing she is married. Ang penalty po ng crime of adultery is prison correctional in its maximum, in its medium and maximum period, or a penalty of 2 years, 4 months and 1 day, up to 6 years. You have to bear in mind that each act of sexual intercourse constitute a separate crime of adultery. Ang elements ng adultery ay una, yung babae kailangan legally married at nakipagtalik siya sa isang lalaki na hindi niya asawa. At ang pangalawang elemento, yung lalaki, ay dapat alam niya na ang babae na kanyang kinakatalik ay legally married. Now, mayroon na tayong idea kung ano ang bigamy at ano ang adultery. Babalikan natin ang nagiging issue ng pinsan ng ating sender. Halimbawa, kung nagpakasal ang kanyang pinsan doon, sa ating batas ay nagkasala siya ng bigamy. Dahil tulad ng nasabi ko kanina, legally married siya rito at nagkaroon siya ng pangalawang kasal, yan po ay maliwanag na isang kaso ng bigamy. At kung sakali naman hindi sila nagpakasal, ngunit malakas ang patunay na nagkaroon sila ng sexual relation ng kanyang boyfriend doon, siya pa ay maaari din makasuhan ng kasong adultery dahil again, legally married siya rito at nakipagtalik siya sa lalaki na hindi niya asawa. Now, ang pinakatanong rito, maaari ba natin makasuhan ang pinsan ng ating sender ng kasong bigamy or adultery? The answer is no. Hindi po natin siya maaring kasuhan ng adultery or bigamy dahil sa tinatawag na principle of territoriality. Sa ilalim ng principle of territoriality, ang lahat na criminal act ay dapat magmumula rito sa ating bansa. Kung ang krimen ay nagawa sa ibang bansa, the Philippine court has no jurisdiction to hear and try those cases na nangyayari sa ibang bansa. Wala po jurisdiction ng Korte ng Pilipinas para litisin ang mga kasong naganap sa ibang bansa. And that is in accordance with the principles of territoriality. Dapat ang lahat na criminal act ay nangagaling o dito lamang sa loob ng ating territory, sa loob ng ating bansa. Subalit, iba naman ang magiging kaso kung halimbawa yung lalaki ay yung nagkaroon ng kabit doon. Ang naiwang asawa niya rito ay maaari siyang file ng kaso for violation of Republic Act 9262 or otherwise known as the Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang pinaparusahan rito sa Republic Act 9262 ay yung nagiging epekto ng pag-aabuso ng kanyang asawa na ginawang abroad. We have to bear in mind na yung Republic Act 9262 ay isinabatas para proteksyonan ang mga kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ang nasabing pang-aabuso ay maaring physical abuse, psychological abuse, economic abuse. Kung dahil sa ginawa niya sa ibang bansa, nagkaroon siya ng kabit doon, ay nagkaroon ng mental anguish ang kanyang asawa rito, maaari siya mapaila ng kaso for violations of the Republic Act 9262.
ang epekto ng kanyang pang-abuso ay naramdaman dito sa Pilipinas, and that is the reason kung bakit siya ay pwede mapaila ng kaso. Halimbawa, yung pang-abuso ang ginawa sa kanya ay yung economic abuse. Ito po yung hindi niya pagbibigay ng sustento, nang dahil doon ay nagutom ang kanyang pamilya, naramdaman ang epekto ng kanyang pang-aabuso, hindi siya nagbibigay ng financial na support sa kanyang pamilya. Yun po ay malinaw na maaari siyang sampahan ng kaso for violations of Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. So sana po may natututunan sa aking mga paliwanag. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. At disclaimer, hindi po ako abogado, subalit law graduate naman ako. Now, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and click the notification bell for more updates of my upcoming videos. Maraming salamat po.